Okay, good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Today, Sunday, mga ka-Airsoft, tapusin natin tong araw ng linggo ng makabuluhan, di ba? Ng punong-puno ng kaalaman. Kaya nandito ako ngayon sa inyong harapan. So, kwentuhan session, tanungan portion tayo. Episode 148. Oh, grabe. No? Tayo lang ang ganito. Tayo lang ang ganito. Big man lang ang ganito. Yung merong episode na ganito, no, na tinatahak, no? Tayo lang ganito, mga Airsoft, no? Kaya akin pong iniimbitahan kayo, kung merong mga bagay na gumugulo sa inyong isipan, tapos, syempre, kailangan ng kasagutan. Wala ka nang ibang gagawin, mga ka-Airsoft. Isa lang gagawin mo. Itanong mo kay Big Man. Here's how you can sound like. No? So, start na tayo, no? Okay, question number 1. Okay, Big Man, paano po yung pinaka-safe way para hindi magkaroon ng leak yung magazine sa tuwing nag-change mag ako during the practical shooting sa range? Okay. Ganito. Walang ano, kasi pag ganito. Pag kasi mag-change mag ka sa shooting range, walang way para maprotektahan mo yung magazine mo kung ibabagsak mo eh. Normal kasi sa shooting range na pinipitik lang, no? Pinipitik lang, pag mag-change mag, pitik, hayaan nila malaglag. Pero kung airsoft ang ginagamit mo, I think merong safe way para hindi naman masisira yung magazine mo. Mag-i-improvise kayo ng parang tray or box na merong foam. Doon ngayon babagsak doon mo ngayon pipitikin para bumagsak yung magazine mo, no? The sad part sa pag-change mag nang binabagsak yung magazine, pengi akong example ng mag. Ito yung kahit ano lang. Ito yung pinaka-sad part doon, mga ka-Airsoft, Halimbawa, nag-change mag ka, di ba? Pipitikin mo, lalaglag to, di ba? Kung ito ang lalaglag, kung ito ang tatama, okay. Kung ito itong part na to, ang pinaka malungkot na pangyayari pag ang tumama is the maglip. Pwede pumabasag to. Tatandaan nyo, pag ito nabasag, hindi mo na magagamit ng maayos yung magazine mo. Okay? Kasi itong maglip, ang silbi niyan, hino-hold niya yung BBs. Inahawakan niya yung BBs para wag tumalsik. Meron ba tayo sa? Ayan. Meron akong pang-sample dito. Try to look at this. This is the maglip. Ayan. Okay? Ang silbi niyan, hinahawakan niya yung bibis. Nandito yung bibis, hinahawakan niya. Just imagine, tumama at maging ganyan. Pag tumama yung magazine mo ng paganyan, pwede mabasag to. So, wala nang chance yan, no? Pag nabasag yan, magpapalit ka na ng maglip. Isa sa problema, medyo mahirap hanapin ang maglip. Hindi always available yan. Available lang yan dun sa mga taong nagpa-part out. Dun sa mga taong nagkakatay ng pyesa. No? Dun lang available yan. Pero mostly, hindi available yan kasi napakahirap hanapin yan. Worst case scenario, nabasagan ka ng maglip, ang gagawin mo,
magpapalit ka na ng isang buong magazine. Okay? Again, hindi po laging available yan. Yung maglip, yung spring, di ba? Yan, hindi laging available yan. Kaya, paano ba sabihin to? Kung sakaling nabasagan ka, huwag mong i-attempt na idikit ng mighty band. Baliwala po yun. No? Baliwala yun. Ngayon, ang mangyayari, himbis na pwede mo pang magamit, lalala yung sira. Bakit? Kasi pag dinikit mo to ng mighty band, posibleng tumulo. No, tumulo. Kasi 'di ba yung mga mighty band ngayon, kung mapapansin niyo, sobrang lalapnaw. 'Di ba? So, pag 'yun, tumulo 'yun, dadalo 'yun eh. Mababasa yung output valve ito. So, magkakadamay-damay lang. Huwag ninyong i-attempt na dikitan ng mighty band kasi mas lalo lang lalaki yung problema. Okay? Iwasan ninyo yon mga ka-airsoft. No? Ako, lagi kong sinasabi sa inyo, iwasan ninyo na dinidikitan ng mighty band yung unit nyo kasi hindi naman talaga design, no? Para sa mighty band, para yung, di ba, etc. yung mga unit natin. Okay? Iwasan po ninyo yun. Hindi po dinesign ang mighty band para at hindi po pwede na dikitan ng mighty band ang any pieces na napigtas doon sa unit natin. Okay? And I just hope nasagot ko po ng maayos yung question ng ating bossing. Okay, meron ako nakikitang good evening po sa lahat, sabi ni Bray Lusabia. Good evening po, Sir Bray, no? Mga ka-airsoft, akin pong iniimbitahan kayo kung meron kayong katanungan, kung merong bagay na gumugulo sa inyong isipan, gusto nyo talakayin natin, gusto nyo sagutin natin, itanong nyo po kay Big Man. Okay? Question number 2. Okay, Big Man, baguhan lang po ako. Bumili po ako sa online ng isang 2011. Hindi ko po alam ang eksaktong model, nakalimutan ko na po. Ano po ba yung karaniwang nagiging problema ng airsoft? Yung akin po kasi, biglang nag-rapid fire. Okay. Normally, ang kadalasang unang-una, ito yung sa pinakaunang nasisira or nagiging problema ng airsoft, kahit bago, is nagkakaroon po ng mga magazine leak. Yan po yung problema, no? Yung unang-una nagiging problema. Number 1, magazine leak. Bakit nangyayaring nagkakaroon ng magazine leak? Nangyayaring nagkakaroon ng leak kung nabagsak mo yung magazine mo. Pangalawa, hindi ka gumagamit ng silicone oil. Okay? Yung silicone oil kasi, ang laking silbi niyan, ang laking tulong niyan para mapanatili na yung unit mo walang leak. No? Yung silicone oil, ang pinaka-purpose niyan is to fill in the gap between the two spaces. No? Ngayon, isa pa, ang silbi ng silicone oil, yung rubber, mga o-ring, pinoprotect niya yon. Pinoprotect niya yon laban sa moisture and sa chemicals na dala ng green gas. Yun ang pinaka number 1 na nasisira, the magazine. Pangalawa sa nasisira is the blowback housing or the nozzle. Yan, magkakasunod dyan. Blowback housing, nozzle, and the hop-up rubber. Yan yung tatlong pangalawang sumusunod na nasisira. Bakit naman nasisira yung mga yan? Yung nozzle, bakit nasisira? It is because pag nagkaroon ng BB jam, nagbara, tumukod yung BBs, masisira na po yan. Okay? Yung nozzle and blowback housing, bakit naman nasisira? Nasisira po ang nozzle and blowback housing pag gumagamit ka ng used BBs. Okay? Look, ano yan? Nag-crack yung BBs,
tumukod sa nozzle, umipit sa blowback housing. Ayun. Okay? Ngayon, bakit naman nasisira ang isang hop-up rubber? Ganun pa rin. Halimbawa, nag-crack yung bibis, o kaya gumagamit ka ng bengkong na bibis, o kaya gumagamit ka ng bibis na reuse na madumi na. Yan yung pagkasira ng mismong hop-up rubber natin. Okay? Yung lahat yung pagkasira na yan, maiiwasan naman. No? Maiiwasan natin yan. Paano? Number 1, gumamit ka lang ng tamang bibis na rekomendado. Okay? Ano ba yung nare-recommend? Huwag kang gumamit ng China hanggat maaari. Gumamit ka ng Taiwan bibis. Bakit? Ang Taiwan bibis walang dust residue. No? Pansinin mo yung yung China bibis. Ilagay mo siya sa bote ng mineral water or ng bote ng Coke. Kalugin mo ng kalugin. Pansinin mo. Tapos ganunin mo yung paligid ng loob ng bote ng Coke. Pansinin mo may mga pulbos diyan. Ganun ang China bibis. Okay? Pero pag Taiwan bibis, kahit kalugin mo, siguro isang oras ka na nagkakalog doon sa bote, wala pang na-produce na dust. No? Kasi wala na-produce na dust kasi ang mga China bibis, ang mga Taiwan bibis, magandang pagkakagawa. Super polish karamihan. Pansinin nyo ang China bibis than the Taiwan bibis. Ang Taiwan bibis, makikita nyo, super kintab. Super kinis. Perfect ang pagkakabilog. Compare sa mga China bibis, minsan bengkong. Diba? Pag bengkong, ang sisirain nun is the hop-up rubber. Ngayon, yung tanong, sabi, bigla raw nag-rapid fire yung unit. So, pag nag-rapid fire yung unit mo, there is a problem with the hammer assembly or the disconnector. Hindi mo kasi sinabi kung anong klaseng unit. Kung kasing ang pinag-uusapan natin dito is unit na Glock, the whole hammer assembly yon ang problema. Pero kung pinag-uusapan natin dito is 1911 or the 2011, disconnector yon. No? Disconnector is came from the word itself, disconnect. No? Kada putok, dinidisconnect niya yung blowback para wag magtuloy-tuloy. Yun ang silbi ng disconnector. Diba? Para pak, 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 pak. Ganon. Pag wala ng disconnector, pag busted disconnector mo, pagkapasok mo ng magazine, kinasa mo, pak! Dire-diretso, puputok yun. Kahit hindi mo pa pinipindot yung gatilyo. Yun ang indication na busted or sira na yung mismong yung mismong disconnector mo pag ganun. Pag nagra-rapid fire yung 2011 mo or the 1911, pero pag sa Glock naman, ang sira is the hammer assembly. Parang pizza ang itsura ng hammer assembly. Kuha lang ako. Kuha ko ng sample mga airsoft ng hammer assembly. Nasa ba yung mga hammer? Yan. Ganito itsura ng hammer assembly ng Glock mga airsoft. Ganito. Yan. Hammer assembly, maraming parts yan sa loob. So, yan. Ganito ang itsura ha. Yan. Para at least alam ninyo. Okay? Yan. Okay? Yan. Kaya, yung paggamit ng silicone oil at saka paggamit ng genuine BBs, hindi recycled, at hindi China, malaking bagay ang magagawa sa airsoft nyo para tumagal ito. Okay? Pero pag pag gumagamit kayo ng mga yan, medyo prone kayo sa nalalapit kayo sa pagkakasira. Okay? Kaya, kung kaya, iwasan na lang natin, di ba? Madali lang naman, di ba? Kasi minsan yung alam nyo, mga airsoft, yung maling pagtitipid, doon tayo napapahamak eh. Di ba? Biruin mo, halimbawa Monday, binili mo yung airsoft mo. Okay. Muputok ka. Pagdating ng Tuesday, nakita mo ang daming bala. Pinulot mo.
Pinulot mo ha. Chine-check mo pa eh. Oh, okay pa to, pwede pa to. Hindi mo napansin, bengkong na. Ngayon, iniload mo sa unit mo. Okay. Bengkong na. Napudit yung half rubber. Kasi bengkong eh. Mapipilitan siya eh, di ba? Bengkong eh. Bengkong yung bibis, imbis na bilog, medyo oblong. Kakalang yon sa half rubber. Buti kung half rubber lang, pupunitin lang niya. Paano kung matindi pagkakabengkong, kumalang siya, tumukod sa nozzle, pak, patay na. Ito na. Pag nabusalsal yung nozzle mo or nag-crack, patay na, gastos na. Magkano ang half rubber? 1.2, 1.5. Magandang klaseng half rubber. Magkano ang nozzle? 1.5. Pagpalagay mo na 1.5 na lang ha. Okay. So, gumastos ka na ng 3,000. Magkano lang isang pack ng bibis? Dahil ko sa pinulot mong bibis, nasira yung unit mo. Eh, magkano lang isang pack? Sana hindi ka na lang nagpulot. Bumili ka na lang. Kesa, dumating sa punto magpalit ka ng half rubber at saka ng nozzle. Worst case scenario, yung pinulot mong bala, nag-crack sa loob. Nag-crack sa loob, ngayon tumukod dun sa blowback housing. Patay na, ito na. Diba? Patindi na ng patindi yung pwedeng mangyari. Patindi na patindi yung sira. So, ang tendency, masakit na sa ulo, di ba? Ang tendency, matotrauma ka na. Kasi maya't maya, sira yung unit mo. Tinuruan ka naman ng dealer mo kung paano mapapanatiling maganda. Kaya lang, hindi mo sinunod. Di ba? Yun. Kaya iwasan po natin yung paggamit nun. Okay? Ang unang nasisira sa mga pistol, mostly, nagkakaroon ng magazine leak. Pangalawa, nag rapid fire yung 2011 mo, nasira po ang disconnector niyan. Nasira, maybe kinalikot mo, nasira, maybe hindi ka nagsisilicone oil, nasira, maybe etc. etc. 'Di ba? Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, makinig kayo mga Caresoft no dun sa mga pinapayo natin kasi wala naman tayong sasabihin, wala tayong ipapayo na hindi makakatulong, no? Lahat ng ipapayo ko sa inyo, lahat ng sasabihin ko sa inyo, yung makakatulong. Look, tayo nga akong shades, medyo masakit yung mata ko. Nandiyan ba yung Oakley ko? Ayan yata. Yan, okay. Ayan, no? Wala tayong sasabihin na hindi makakatulong. Lahat ng sasabihin natin, yung makakatulong po sa inyo. Okay? Hindi ko kayo hayaang mapahamak. Lalo na kung ka-airsoft ko kayo kasi pag napahamak kayo, ako rin ang magsasuffer eh. Di ba? Okay. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question natin, ka-airsoft. Okay. Big man, gusto ko pong bumili ng rifle. Gusto ko po sana yung full metal. Kaya lang, nalilito ko dahil meron kang sinasabi na hard polymer. Oh. Okay. Metal, syempre pure metal, mabigat. Yung hard polymer, yun yung yun yung parang carbon version pagdating sa baril. Ganito di ba minsan yung mga NMAX natin, nagpapalit tayo ng ng carbon flarings, di ba? Yung sasakyan natin, di ba, minsan nagpapalit tayo ng carbon hood, carbon fender. Bakit natin ginagawa yon? Kasi gusto natin ma-lighten, mapagaang yung unit. Okay? Ganun din po sa airsoft. Lumalabas na ang mga carbon ngayon na carbon body ng airsoft, no? Meron na ring matagal na merong polymer body, no? Pero lumalabas na rin yung carbon. Meron na actually sa real gun yung mga Bushmaster, nakikita ko during the gun show, nakikita ko carbon siya, di ba?
Nakakamangha kasi napakatindi ng technology natin, di ba? Biruin mo, barrel, carbon na ngayon, di ba? May mga ganun na mga ka-airsoft, no? Ang silbi ng carbon, para to ma-replicate niya yung isang unit ng magaang. Di ba? Siyempre, metal, bigat eh, di ba? Ang sarap rin kaya ng unit minsan na bit mo ang gaang. Okay? Ayun. Hindi ka ba ko? And I just hope, nasagot ko po yung question ng ating ka-airsoft. Minsan ba natanong nyo sa sarili nyo mga ka-airsoft, bakit nakakahawa yung hikab? No? Halimbawa, katulad nyo kanina, naghikab ka, look, di ba? O bakit nakakahawa minsan, no? Nakakahawa. Di ba minsan sa classroom, pag naghikab yung isang classmate mo, makikita mo, dalawa kayo naghihikab. Di ba? Bakit kaya nakakahawa? Ano kaya explanation ng siyensya ron, no? Oy, sabi ni Gojo Satoru, good evening, boss. Pa-shout out po. Di ba? Okay. Okay. Okay, next question natin. Big Man, bakit po ayaw mo ng budget meal? Bakit po hindi ka nagtitinda ng mga budget meal? Okay. Hindi naman sa ayaw ko. Hindi naman sa ayaw ko siya. Kaya lang, medyo masakit kasi sa ulo yung budget meal. Halimbawa, pagpalagay natin Glock. Merong Glock na Taiwan, merong Glock na mid-class, merong Glock na high-end. At merong Glock na China. Yun yung budget meal. Ngayon, yung Glock na Taiwan, na high-end, na mid-class, especially pag kinargahan mo ng upgrade, tumitibay, lumalakas, dumadalang yung chances ng pagkasira. Bakit yung Glock na China ang bilis masira? Kasi budget meal siya. Kasi yung mga nakalagay na part sa kanya is mga mumurahin. Siyempre, anong i-expect mo pag yung unit mumurahin? Expected mo na mapapamura ka. Diba? Expected mo na hindi siya tatagal. Kasi budget mo lang siya. Kasi mumurahin lang siya. Diba? Kaya ayaw ko ng unit na budget meal. Kasi bakit? Okay, binentahan kita unit mo, budget meal. Ginamit mo. Pagkagamit mo, nasira. Patay tayo dyan. Nasira. So, anong gagawin natin? Siyempre, i-repair ko. Sinong mag-aabono? Siyempre, ako. Ako yung babayad sa gunsmith eh. Kasi lifetime warranty ako. Di ba? In short, medyo masakit sa ulo yung budget meal. Kaya, iwasan natin yung... Kaya ako, iniiwasan ko yung unit na budget meal. Laging katuwiran ko, kung ang bibilin mo, budget meal, hanap ka na lang sa iba. Di ba? Kasi yung budget meal na yan, sigurado, ilang araw mo lang magagamit yan. Balikan mo na lang ako, pumunta ka na lang sa akin, pag yung unit mo, i-repair na. Di ba? Kasi, tutulungan na lang kita, at least, magiging magkaibigan tayo. Pero kung bibili ka sa akin at bebentahan kita ng unit na budget meal, hindi tayo magiging magkaibigan eh. Sa totoo lang, magiging magkaaway tayo eh. Kasi, darating sa punto na masisira yung unit, sira, gawa, sira, gawa, sira, gawa, sira, gawa. Ganyan talaga ang unit na budget meal. Okay?
Kaya kung pinapayo ko, naghahanap ka ng budget meal, hanap ka na lang sa iba. Huwag na sa akin. Maging magkaibigan na lang tayo para wala tayong samahan ng loob. Okay? Ayun lang. Totoong ano lang po yan. Totoong payo lang, no? Ayaw ko ng budget meal kasi masakit siya sa ulo. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating bossing. Big man, yung baril na sinasabi mong pang-alis stress, siyang nagiging stress ko. 2 times na po nasisira ang battery ng rifle ko. Bakit po kaya? 2 times nang nasisira yung battery ng rifle mo. Unang-una, paano mo nasabing nasira? Meron na ba siyang bloated? Madali na ba siya malobat? Lumobo ba yung katawan niya? Nabalatan ba yung wrapper niya? Etc. etc. Para masabi mong nasira. Ngayon, ipagpalagay natin na doon tayo sa madali na siya malobat. Yes, pag madali nang malobat, ibig sabihin sira na. No? Normal kasi na ang isang full charge na battery, normal na tumatagal ng 10 magazine. Ngayon, kung di na siya tumatagal ng 10 magazine, malamang sa malamang, sira na po siya. May indikasyon na bumababa yung lifespan ng airsoft natin pag napansin mo siyang lumolobo yung battery. Yun ang indikasyon. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating ka-airsoft